Yo! What's up guys? My name is Steven and this is your Sweat Squad. Sa araw na to, pag-uusapan natin ang iyong why. W-H-Y. Bakit ba kailangan mag-exercise? Bakit ba kailangan magkaroon ng malakas na pangangatawan? Bakit ba kailangan kumain ng healthy? Pero before that, let's go to the intro. So yun guys, sa first episode, sa day 1 ng vlog na ito, gusto ko lang sabihin sa inyo na bago tayo magsimula ng lahat, bago tayo magpatuloy, bago tayo umusad, gusto ko lang sabihin sa inyo na walang taong magaling sa simula. Lahat tayo pag nagsisimula sa isang bagay, whether sa trabaho, whether sa sports, or something sa hobby, sa gitara, sa music or something, lagi tayong hindi marunong, lagi tayong hindi magaling, lagi tayong, alam mo yun, pinakababa. But despite of that, kailangan natin malaman kung ano ang why natin. W-H-Y. Bakit? Bakit kailangan kong matuto? Bakit kailangan kong ayusin ang katawan? Bakit gusto kong mag-exercise? Bakit gusto kong maging healthier? Bakit gusto kong maging stronger? Bakit kailangan kong kumain ng healthy? Diba? Some of us maybe nagkasakit tayo or worst case scenario, na ospital, kung ano man, anything worse than that na mga nangyari, marami tayong kanya-kanyang reasons. Now, in my case, I'm a type of person na natututo sa kahirapan ng ibang tao. And pagka nahihirapan ng ibang tao, dahil sa consequences na nangyari, sa mga maling decisions sa past, natututo ako sa kanila. Like, halimbawa, alam ko, hindi naman, minsan may mga genes din na nagpa-factor doon. Pero halimbawa, may diabetic, may mga high blood, or other kinds of sickness na meron sa family or sa tao, and inaalam ko kung ano yung mga reasons ba't nangyari yun na controllable natin, diba? Sa stage ngayon, sa bata pa na stage, diba? So in my case noon, yes, ever since junior high school dito sa Japan, sa mga hindi po nakakalam, I live in Japan. Nag-start po ako ng basketball. Naglalaro po ako sa basketball club dito sa Japan. And yes, hanggang senior high, hanggang sa graduate, and then sa college ko, wala kaming basketball team. So, from college, medyo naghanap ako ng other sports, pero basically, natigil ang exercise sa akin. Diba? Medyo bumigat tayo, and then nahanap ko yung cycling ko, the road bike, diba? Konti lang, nagsisimula pa rin, pero once na papunta ako sa work ko that time, sa sideline po ba yung tawag sa Philippines nun? Side job, yon. Habang nasa college ako, nabangga po ako ng kotse. And then, so, I fractured my bone dito. Hindi ko po alam yung tawag sa English or Tagalog. Yon, sakotsu po sa Nihongo, diba? Pero, yon, nag-crack siya. So, sideline po ako for 2 months. 2 months, I guess. Hindi po ako nakapag-exercise or anything na igalaw ang katawan. Tapos yung kain ko, same kung paano yung basketball days ko. So, alam ko, na-imagine yun ako na po nangyari. Bumigat po ako ng todo hanggang sa aakyat lang ako ng hagdanan. Hirap na po ako. Hindi na po ako makaakyat ng hagdanan ng maayos. Kumbaga, lagi akong hingal. Lagi akong hirap, 'di ba? Maglalakad, tatakbo lang konti kasi may habulin mo yung train, kumbaga gusto mo sumakay. Hingal na ako kagad. And speaking of train, excuse me po sa train na dumaan. But ano mo yung mga grocery, hirap na akong buhatin, yung mga musical instruments, yung mga amplifier kasi sa church po pag yung idadalhin po namin, lagi akong hingal. So sabi ko, I can do better than this. I can be better. Pwede kong tanggalin yung hirap na to by doing something. Pero that time nga kasi, di ba? Nabangga po ako ng kotse. So, I did my best na tapusin po yung rehab, and after everything, unti-unti po akong bumalik. So, that time, na-introduce po talaga sa akin yung cycling. So, focus po ako konti sa cycling that time. And, pumayat konti. Pero wala pa rin pong nangyari from there. Kasi pag nag-exercise ka po, from doing nothing, kahit saglit lang yan na exercise, mga 1 month to 2 months, papayat ka po, that's for sure. That's for sure. Pero from there, you will be stagnant. Titigil po yung pagpayat mo. And worst case scenario is baka mag-rebound ka. So from there, we need to do something even more, even greater, like pushing the limits exercise and
iba pa, pwedeng eating healthier. Now, yun po yung mga pag-usapan natin as time goes by. It's a 30 days na vlog series na to. I-explain ko po lahat yon, kung paano yung mga tactics, yung mga techniques na ginamit ko para to lose weight, really. And yun, I've been doing it for so many years na papaangatin ko weight ko, pabababain ko ulit. Depende po sa race. Kasi I do races like Spartan races, marathon, half marathon, cycling races. Depende po sa mga main races ko. Tinatapat ko po yung pinaka-minimum na weight ko. So, yun po yung testimony. Hirap po akong gumalaw, hirap akong kumilos ng normal, and I want to be better. So ikaw, ano po ang why mo? Now, you can take your time after this video and ask yourself, why? Why do you really want to be better? Why do you really want to exercise? Why do you really want to move better? Diba? And I do believe exercise po is talagang para po ito sa long term. It does really give us so much benefits sa buhay natin. Hindi lang po exercise, di ba? Eating healthy rin, di ba? Letting go of yung mga bisyo natin, di ba? Yung mga bad habits natin. And I really believe na maganda po ang i-reward nito sa atin. And syempre, hindi rin ako papayag na ako lang nasa 30-day challenge. And I challenge you right now. You can do something na 30-day pwedeng exercise. You can challenge yourself on eating better, eating healthier, sleeping better, di ba? Challenge yourself into something when it comes to fitness in this 30 days. So, sasabayan ko po kayo and tutulungan ko rin kayo kung paano. I will give you the best tips as much as possible I can. So, don't forget to follow, like, and comment, and share this para makita rin ng iyong mga kaibigan. So, lahat tayo will build a big community na lahat healthy. So, for introduction lang, ako po ay hybrid athlete. Nakafocus po ako ngayon sa running, cycling, and weightlifting. Kasi po, ako'y tumatakbo ng marathons, ako'y tumatakbo ng Spartan races. Actually, this 2024 sa November, hopefully, makita ko po kayo doon sa Philippines, dyan sa Philippines. Tatakbo po ako sa Spartan race, sa Ultra, sa Porac po yata yun name nun. So ngayon, I've been doing these for the past years and it really helped me so much na talagang I feel so much better sa katawan ko, not just by mentally, pero also physically. Kasi ang sarap kong, makakilos ng normal, makakilos ng parang bata, di ba? Although, bata pa po ako. But my mission is to help each and every one of you na bumata ulit by feel, di ba? Kasi wala naman pong masama doon. But, we will do it safely. Slowly but surely. Kasi hindi po pwedeng biglaan tayong papasok sa world of fitness or world of exercise or something into sport na something na bago mong hobby. And yet, hindi prepared yung physical body mo or mental body mo kasi it can lead to injuries which is pangit po, di ba, in the long run. We want to have fitness sa long term po. Yan. Now, kung may suggestions po kayo or may mga questions kayo na gusto nyong ma-feature dito sa aking vlog, 30-day vlog series, pwede nyo pong i-comment sa baba or you can direct message me. Here's a clip of me na doing my daily exercise. Kasi nga, 30-day fitness series ko to, di ba? So, makikita nyo ang ginagawa ko everyday. A glimpse of it. So, hope you enjoy it. Again, see you next time. Peace! So, hello guys. First things first. Ito, magluluto tayo. I'm sorry. Hindi siya luto. Prepare tayo ng breakfast. And, my usual breakfast is oatmeal. Some, ano ba tawag dito sa Pinas? Chocolate flakes yung tawag namin dito sa Japan. And honey. Siyempre coffee. Ayan, paborito kong coffee from Philippines. So,
Hello guys. Ngayon, sa araw na to, we'll be running Threshold. This will be a refreshing one. So, hello guys, I'm back. Kakain na ako ngayon ng breakfast ko talaga. But kanina, it was just a fuel for my runs. So, tip number 1, kung mag-exercise ka, make sure that you are fueled for that session. Huwag mong isipin na parang, nagpapapayat ako, kaya kailangan ko huwag kumain or ano. Kung hindi ka kakain, kung wala kang gasolina, kahit meron kang engine, hindi ka aandar. Tandaan po natin. So,